Tiniyak ng mga kongresista na hindi nila pababayaan ang pagpapasa ng mahalagang panukalang batas at pagganap sa iba pa nilang tungkulin. Kahit pa mainit ang usapin ngayon ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Mela. Joshua, sa mga puntong ito ay tuloy-tuloy nga yung mga pagdinig at iba pang mga aktibidad dito sa Kamara sa kabila nitong mga issue nga sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mga puntong ito, naasahan natin na panibagong complaint pa ang maihain laban sa Vice Presidente. Tiniyak ng mga kongresista na hindi nila pababayaan ang pagpasa ng mahalagang panukalang batas at pagganap sa iba pa nilang tungkulin kahit pa mainit ang usapin ngayon ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, batid nilang ayaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maabala ang kanilang trabaho sa Kongreso. Kaya tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang mga pagdinig at iba pang aktibidad. Gayunman, bilang pagtupad sa kanilang mandato sa konstitusyon, hindi rin naman daw nila pababayaan ang nakabinbing impeachment complaint. Sang-ayon din dito si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman. We have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire process, no? From the filing to the referral to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, and then if approved, referral to the Senate. Kailangan mabigyan natin ng kaukulang pansin at atensyon yung mga issue na mahalaga sa taong bayan sa ngayon, pero hindi rin natin kailangan talikuran ang constitutionally mandated, ang mandate ng konstitusyon sa Kongreso, sa mababang kapulungan, na aksyonan ang ma-impeachment complaint. Sa isang pahayag, iginiit ni Vice President Duterte na pagwawaldas lang umano ang mga hakbang para ma-impeach siya at ginagamit lang daw ito para itago ang mga pagkukulang ng administrasyon. Mariin naman itong inalmahan ni Asidre. Kung pagwawaldas lang dan, di ba, hindi siguro ang Vice Presidente ang tamang tao para mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Ito po'y mekanismo na nasa saligang batas. Kasama po ito sa pagiging isang matatag na demokrasya. Ang Makabayan Bloc naman, naghayag din ng suporta sa mga hakbang para ma-impeach ang Vice Presidente. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kahit pa sinasabi ng ilan na kapos na ito sa oras, kumpiyansa silang uusad naman ang reklamo. Well, tingin ko dahil December 18 pa, yung last day ng session ng House of Representatives, ako optimistic ako na merong sapat na panahon, tapos merong time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress magre-resume po siya by January 13 after nung holiday break. So, ibig sabihin, may ganong panahon pa para sa mga senador na upuan din talaga ang impeachment complaint na ipo-forward ng Kamara, assuming nga na, ayun, susulong siya. Joshua, sa mga puntong ito ay isang press conference ang isinasagwa rito sa Kamara at ipakita nga natin yung sitwasyon ngayon dito nga, Joshua. No? Ito ay kaugnay pa rin sa panibagong impeachment complaint na ihahain dito sa Kamara ng iba't ibang grupo. Nasa 75 complainants mula sa iba't ibang sektor. Merong youth sector, merong mga teachers group, government employees, religious leaders, workers and peasants at human rights victims na kasama nga rito at sama-sama silang pumunta ngayon dito sa Kamara dahil anytime ngayon ay magmamarcha naman sila papunta sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco para ihain nga itong panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras.